Richard Udel, magandang gabi po sa inyong lahat. On behalf of Bethany Baptist Church, Milan, I'd like to bring greetings to our viewers through our live streaming, and most especially, we're so glad to welcome our visitor. He's one of our friends from Cavite. His name is Ronnie Sapanta. And would to God, it's always a blessing to see the brethren, especially ang dami ngayon taga Malta. Nakaka-encourage po na tignan po sila. At parang linggo lang, no? Ayan. So, mamaya magpipray si Brother Liban. No? Brother Liban is one of the musicians. Kasama po siya ni Sister Julie na nagpa-practice po ng gitara. And we thank God for the room brethren, no? Tuloy-tuloy po, andyan po yung kasama natin. Naka-off-cam lang yung isa sa mga ibabaptize po natin. I'm referring to Sister May. And would to God, it's always a blessing to see the brethren continuing the will of God in their lives. So much for that. Let's open our Bible in the book of Genesis chapter 50. Are you excited? Genesis chapter 50, beginning from verse 19 down to verse 21. I hope that you have your Bible with you. From Genesis chapter 50, verse 19, I'll be reading verse 19, you read verse 20, and we will all read verse 21. The Bible says in Genesis chapter 50, verse 19, it says, "And Joseph said unto them, Fear not, for fear not, for am I in the place of God? Verse 21, altogether now read. Now therefore fear ye not, I will nourish you and your little ones. And he comforted them and spake kindly unto them." Allow me to read verse 19 only. But this time you please just follow me in silent reading. I'll be reading verse 19. "And Joseph said unto them, Fear not, for am I in the place of God?" Tonight's message, I would like to present to all of you the title of the message tonight that we are going to discuss. I entitled this, Beyond Our Terms. Beyond our terms. Shall we go to the Lord in prayer? Heavenly Father, thank you once again, Lord, for another midweek that you have allowed us, Lord, to see ourselves humbling before thee and recognizing that you are the most powerful God in our lives, oh Father. Lord, please cleanse us, and may you continue to forgive us, Lord, for whatever sins and shortcomings that we have done before thee that could hinder our service tonight, oh Father. Lord, sanctify our hearts, sanctify our minds, and Lord, I pray that you will continue to give us the spiritual understanding, especially, Lord, for the visitors that we have. And also, Lord, I pray that you will enable your servant, use me mightily. Please help me to organize my thoughts so that I could be a blessing to your people. And help us, Lord, to meet the needs of each and every one of us through your word. And also, Lord, help me, Lord, to be a channel of blessing to your church. And even, Lord, to continue to speak in our hearts through the help of the Holy Spirit, Lord. Lord God, we continue to entrust everything to you, Lord. We love you. We honor you. In Christ's name we pray. Amen and amen. Please be seated. Beyond our terms. Now, there is something in all of us that wants God to work, but within our conditions. Just like, Lord, give me growth, but don't remove me from my comfort. Sometimes, gusto nating hingin sa Panginoon ng isang bagay, ngunit may mga kondisyon po tayo. Another thing is, Lord, increase my faith, but don't test me like you did to Job. Sometimes, may mga bagay tayo na nakikita sa Bible na gusto nating, kapatid, na maging matapat at makapaglingkod sa Panginoon ng maayos, but on our conditions or on our terms. Also, Lord, promote me, but not at the expense of having less time for myself. Now tonight, we often tell God, Lord, work in my life, but with the premise, as long as it's on my terms. You know what? Most of us, gusto natin, kapatid, ng promotion, isn't it? We want promotion, but we don't like the process. Yan ang problema. Now, even sa buhay ng mga anak ng Diyos, gusto natin, kapatid, yung pagpalain tayo.
But tonight, I would like you to bring in this passage that the Lord impressed upon my heart, because when we come to Genesis 50, verse 19 to 21, as we have read our text tonight, Joseph is standing at the end of a long and painful journey. Ito yung panahon na halos lahat ng dagok sa buhay ni Joseph ay naranasan na po niya. Betrayed by his brothers, not only that, sold into slavery, and also falsely accused, and ang pinakamasakit pa sa lahat, he was forgotten in prison, kahit siya po ay nakatulong na. We all know the story of Joseph. Some of you ay favorite niyo po si Joseph, isn't it? But let me remind you, none of those chapters were written on Joseph terms. Walang may gusto. Hindi kagustuhan ni Joseph. Yet, he declares, "But as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good." Yes, he was promoted. Alam natin, from pit to palace. Pero bago nagkaroon ng palace, meron mo ng prison. Folks, yes, he had a family. Yes, he was reconciled to his brethren. Yes, he reconnected with his father, but the process behind it looked ugly, messy, and even outside his what? His preferences. You know what? Pag tinignan mo ang buhay ni Joseph from the very beginning, hindi mo siya gustong mangyari sa buhay natin. That is why tonight we'll be talking about a message entitled Beyond Our Terms. Beyond our terms. Ibig sabihin, yung mga inaakala natin kapatid na dapat mangyari pero hindi nangyayari. Because ang pinakamahalaga sa Panginoon, hindi yung gusto ng Panginoon, hindi yung gusto natin, kundi yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Hindi yung inaakala natin, kundi ano yung layunin ng Diyos sa buhay natin. That is why tonight we'll be talking about beyond our terms. Now tonight, let me submit to you the three areas that are beyond our terms. Number one, God's position is beyond our control. God's position is beyond our control. I just want to read the key phrase from Genesis chapter 50, verse 19. Ang sabi ng Bible, "Fear not, for I am in the place of God." Na ang kausap niya rito yung mga kapatid niya. Because they were trembling, they were so fearful because alam nila, iniisip nila, they were assuming that gaganti dito si Joseph. It's Joseph's time. Tama po ba? Pero kapatid, we thank God because galing mismo sa kanilang kapatid na kanilang pinenta, kanilang halos patayin na. Ang sabi ni Joseph, "Fear not, for am I in the place of God." So Joseph's story was covered throughout the chapters of Genesis. But most of the account is filled with one loss after another. So balikan muna natin kapatid yung buhay ni Joseph. Bago po natin pag-usapan, bakit humantong sa pagkakataon na sinabi niyang, "Huwag kayo matakot. Hindi ako sa posisyon ng Diyos sa hinaharap na ito." Kumbaga, he is indirectly speaking to his siblings, "Hindi ako Diyos para katakutan ninyo." Now, tonight, if we will go back to the life of Joseph, he was favored by God in a dream, but was hated by his siblings and father. You know what? Makita natin kapatid yan from the very beginning of Joseph in Genesis chapter 37. He was favored by Potiphar, mga kapatid, and not only Potiphar, even by his own father. In fact, siya ay ginawa ng tinatawag na special coat na very colorful. Tama po ba? But you know what? If you would notice, si Joseph kapatid ay hindi niya kapatid iniisip na dahil sa coat na yan, pag-iinitan siya. Because for Joseph, it's only what? Coming from his own father. And he was favored by his father, he was hated by his own siblings. And also, he was favored by Potiphar, as I mentioned, but he was accused by Potiphar's wife and thrown it to jail. Now, his life is like one step forward and two steps backward. Now, if you will notice kapatid, paano ka makakaabante kung isang hakbang mo lang, ang kapalit naman, dalawang hakbang pabalik? You know what? In all his downfall started when he was inhumanly thrown by his own brothers in a pit. Alam natin yung kwento. Tama po ba? Pinagplanuhan po siya and eventually sold to the Midianites. But after one demotion to another, listen to this, Joseph was eventually promoted by God.
And his fame, wealth, and favor was unstoppable. That is what? From pit to palace. Pero dito muna tayo sa pit. Dito muna tayo sa prison. Because magandang pakinggan, parang andali lang. Pero sa totoong buhay, hindi ganun kadali. Are you following? Because I do believe with all my heart, Joseph endured many painful moments with his own family. Are you following? That is why, alam ko yung iba po sa inyo, maaring isa si Joseph sa favorite na gusto nyong basahin. In fact, you know what? If I am tempted to avenge sa isang taong nakapagawa sa akin ng masama, kapatid, even when I was a young Christian, you know what? Para hindi ako maghigante, ang binabalikan ko yung buhay ni Joseph. Because may hihiya tayong gumante kapag binasa na natin ang buhay ni Joseph. Regardless of the story of the Lord Jesus Christ. Because minsan, Panginoon kasi yan eh. Diyos kasi yan. Tama po ba? But as a human being, meron tayong flesh. Gumagana po yung ating tinatawag na if we will just activate our flesh. Alam natin kapatid na parang, teka lang, nasaktan ako, naagrabyado ako. But thank God because we have this kind of story, just like in the life of Joseph, because makikita natin kapatid, what was stripped from him was restored by God manifold. And also, when Jacob died, his siblings who betrayed and sold him were now willing to be what? His servants. So alam nila ng mga magkakapatid na si Joseph kapatid ay pwede niyang gawin kung ano man ang pwede niyang gawin because he was in authority. And by the way, wala nang nag-hold sa kanya para pigilan kung ano man ang pwede niyang gawin. Because their own fathers were already what? Promoted. Now, instead of vindicating, we understand that Joseph acknowledged God's supremacy. And also, he acknowledged that control belongs to God alone. You know what? When I read verse 19, I just realized, kapatid, kung gaano kapatid nagkaroon ng impact sa buhay ni Joseph that God is a sovereign God. And He is always in control. And please don't forget, mga minamahal ko, na mayroong mga nangyari sa buhay natin na hindi ibig sabihin, kahit negative yan, nandun pa rin ang Diyos sa buhay natin. That is why in this particular verse, sabi niya, Joseph said unto them, "Fear not, for am I in the place of God?" Parang bakit kayo matatakot sa akin? Inunahan niya na, hindi naman ako Diyos. Amen? I am not in the position of God. You know what? It's a good reminder for all of us. That is why we need to understand that God's position is beyond our control. And Joseph had a great theology in his heart. You know what? Theology should not be what? Should not be inculcate or ingrained only in our minds. But theology should what? Inculcate in our hearts. Because pag itong puso natin kapatid, magkaroon ng tinatawag na ups and down, magalit man tayo o magkaroon man tayo ng tinatawag na painful experience, this theology will point us kung ano yung tamang dapat gawin. That is why Joseph in this particular verse, sabi niya, huwag kayong matakot. Hindi ako ang Diyos. Wala ako sa posisyon ng Diyos para katakutan ninyo. You know what? He understood that although he had power, he did not have what? Position. You can have power, but there's only one position in heaven who knows the best for us. You know what? He understood also that though he had authority in Egypt, he did not sit on God's throne. Because yung trono ng Panginoon ang pinakamakapangyarihan sa lahat. We understand that he became a governor. We understand also that in the life of Joseph, kapatid, nagkaroon siya ng authority na walang isa man lang sa kanyang kapatid na mag-aakala na siya ay ipopromote ng Panginoon. You know what? He also understood that though he had authority, kapatid, though could control grain distribution, he could not control ultimate justice. Because nung nagkaroon ng tagutom at nagkaroon ng tinatawag na hula, kapatid, at dream, dinaan kay Joseph, kapatid, na sa 7 taon magkakaroon ng tagutom. That is why God gave him wisdom. Mag-imbak ng mga grain. He has the control, but he understood, kapatid, because yung control na ito, kapatid, ay hindi pwedeng maungusan yung control ng Panginoon sa buhay natin. And also, he could not command men, but only God is in the rightful position to command man's destiny. You know what? Minsan, meron tayong control sa buhay, pero ang pinaka-ultimate na control, walang iba, ang Panginoon.
He was not in the position to play with his brothers' lives, nor was he given a right to take an advantage or to take advantage of their what? Vulnerability. Because during this time, alam ko lahat ng sasabihin kapatid ni Joseph, susundin ng mga kapatid niya. Because they knew what they did. You know what? Makikita mo rito, hindi siya nalunod sa kapangyarihan. At lalong hindi siya nalulong sa paghihigante. That is why, every time na matatempt tayong maghigante sa isang tao o sa mga taong gumawa sa atin ng masama, let's go back to Joseph. And let us try to read this particular verse. Sabi niya, Joseph said unto them, "Fear not, for am I in the place of God?" Joseph refused to occupy a place that belonged only to God. We cannot replace God's position on God's throne. Because even our enemies, we are taught to love them. You know what? Makikita natin kapatid, he could have said, "You hurt me, so I will hurt you. You stripped me, so I will strip you. You enslaved me, so you will serve me now." Pwede ba niyang sabihin yun? He can. Yes. But the problem with kapatid with this, alam ni Joseph yung posisyon niya sa buhay ng kanyang mga kapatid. We're not the owners. We are not the one who can control the lives of every people. Folks, that would have been justice on his terms, but Joseph refused to interpret his pain to what? Personal entitlement. That is why tonight, hindi ko alam kapatid, kung meron tayong kapatid sa Panginoon na nakaka-relate na parang inapi ka ng sarili mong kapatid sa laman. Tama po ba? Meron tayong mga kapatid na parang hindi natin makalimutan, but let me remind you mga minamahal ko, don't interpret your pain because of your entitlement. Coming from the Lord. He interpreted it through what? Divine sovereignty. Ang pinakamahalaga sa lahat, tingnan natin kung paano tayo pinabangon ng Panginoon, kung paano tayo binigyan ng tinatawag na pagkakataon uli. Lord, I cannot do this because this thing is coming from you. Just like Joseph, mga minamahal ko, we could learn from him that many of us are not trying to control everything. But we are trying to control how God resolves what hurt us. Minsan, hindi natin makontrol yung isang bagay na pagdasaktan na tayo. That is why we are willing to trust God sometimes as long as He handles it the way we would. But let me remind you, don't put into your hands those things na dapat sa kamay lang ng Panginoon. Tonight, we are willing to forgive as long as justice still feels what? Visible and fast. Minsan ito ang iniisip natin kapatid, but I really appreciate the statement of Joseph in this particular verse. Sabi niya, "Fear not, for am I in the place of God." Dinaan niya sa tanong, ako ba ay nasa posisyon ng Diyos para katakutan ninyo? Tama po ba? You know what? It's always a good reminder for all of us that we are sometimes willing to wait as long as the delay fits our what? Tolerance. We set a time limit on waiting, and if God does not arrive, we put ourselves in His place by taking matters in our hands. Brethren and my dear beloved siblings in the Lord, don't put justice in our hands because ang Panginoon ay soberanong Diyos pa rin. You know what? Sovereignty means God does not operate within the emotional terms we set. Folks, we are not in the place of God to execute vindication, where He clearly said, "Vengeance is mine." That is the reason why inako ng Panginoon, akin yan. Ang paghihigante ay akin yan. If you remember, the Bible tells us in Romans 12 verse 19, it is what Apostle Paul mentioned in this particular verse to remind us that dearly beloved, sino mga beloved na to? These are believers. Avenge not yourselves, but rather give place to what? Unto wrath. For it is written, "Vengeance is mine, I will repay, saith the Lord." You know what? We cannot really put the justice in our hands. Kapag ikaw ay natutukso na gumante, please remind yourself, kapatid, hindi ako ang Panginoon. Amen. It's not in our terms, hindi sa ating kagustuhan, kundi yung purpose ng Panginoon sa buhay natin. You know what? We put ourselves in the place of God whenever we start to obey our will over His. Ito ang problema. Kapag nilagay na natin sa sarili natin kamay, it is because we start to obey our will over His.
Kasi ang plano ng Panginoon, ang kalooban ng Panginoon, sobrang linaw. We do not only take God's place when we seek revenge, but we put ourselves in the place of God whenever we elevate our will above His. You know what? Tonight, I hope we could grab something on other perspective kung paano, bakit hindi naghiganti si Joseph. When we say, mga kapatid, I will forgive but only if you will say, I will trust but only until I will obey but not in this, we are putting ourselves, kapatid, in the place of God. Because the things, kapatid, na gusto ng Panginoon, ibigay natin yan sa Panginoon. Alam mo, ang part lang natin, to forgive. Amen po ba? But to vindicate, it's not our job anymore. Can I hear amen? You know what? Don't say, kapatid, I will forgive, but only if. Do not say, I will trust, but only until. I will obey, but not in this. You know what? This is not obedience, but demanding God to be aligned with our terms. Kasi tayo na naglalagay ng ating terms. Amen po ba? Pag nagkaroon ka na ng if, hindi naman nag-if ang Panginoon sa atin. Right. Well said. Amen. When I was forgiven by God, I will forgive you, Omar, but, or if. Walang ganon. Hindi ako nakarinig sa Panginoon, hindi ko nakita sa Bible. The last time that I checked my Bible, kapatid, hindi ako pinatawad ng Panginoon dahil sa mga buts or ifs. It's because of God's graciousness. Folks, that is simply not the case. It's beyond our terms. You know what? Beyond our terms, it means we do not control the events. Can I hear amen? Number 2, we do not control the timing. Nor do we control the resolution. Folks, my dear beloved brethren, we must understand tonight that what we can control is only our response. And the right response is always to step aside and let God do the job that only belongs to Him. You know what? Ang ganda, kapatid, ng theology na to, because we were just given instructions to follow Him. Amen po ba? Wala ka nang iisipin pa. Hindi mo na dapat pahirapan ang sarili mo if you will just entrust yourself to the Lord. You remember what the Bible tells in Hebrews chapter 10, verse 30 to 31? It says, For we know Him that hath said, Vengeance belongeth unto me. I will recompense, saith the Lord. And again, the Lord shall judge His what? His people. May kasunod po to. Verse 31. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Alam mo, the moment that you have entrusted your concerns, wala ka nang iisipin. You will just say to the Lord, Lord, thank you for tonight. Thank you for your provision, for your protection. I will entrust everything to you. That is why ang ganda ng statement ni Joseph, hindi na ako nakaalis doon. When I read that verse 19, sabi niya, fear not. Kayo matakot. Ako ba ay nasa posisyon ng Diyos? Amen? Amen po ba? But do you know sometimes when we are driven by emotions, teka lang, sinaktan mo ako, sasaktan din kita. But don't forget what the Bible tells us. Vengeance is mine. Amen? Tama? Minsan tuwan-tuwa tayo sa mga teleserye. Babangon ako at dudurugin kita. Tapos napapahawak pa tayo sa, sige, sampalin mo. Nakikita natin kasi yung teleserye, di ba? Di ba? Minsan, may mga nilalagay tayo sa isipan natin, ito ang sasabihin ko. Aabangan ko siya. Kasi minsan sa teleserye, parang buhay na buhay. Tama po ba? Do you know that they are only actors and actresses? You don't need to what? To memorize the punchline. You just need to tell, fear not. I'm not God. I'm not in the position of God. Amen? Alam mo, pag yung tao na nagkamali sa atin, ang narinig sa atin, at tingin ko mahihiya eh. Malalambot ba? Right? Tama? Why would I pursue this, itong
anger na to sa puso ko. If this person is telling me, huwag ka matakot. Amen? Because during that time, wala nang tatay sila. Jacob is the only person na naglilink sa kanila. Have you remember that? Kasi alam nila, yung mga panahon, kapatid, na pawala na si Jacob, yun lang ang alas nila. Have you remember, sabihin mo, sabi ng tatay natin. Pero walang sinasabi ng tatay natin. Tama po ba? I have no luxury of time to discuss, but I know you know the story. But thank God because we are reminded in this passage, kapatid, na hindi tayo pwedeng maglagay ng isang bagay, kapatid, na yung Panginoon dapat ang naglalagay. Amen? It should not be on our terms. Amen? Minsan, nakakalimutan natin na it is God who allowed that thing, or specific thing that happened in your life, na ang Panginoon ang nag-allow niyan. When God allows something to happen in your life, it means He has a purpose. Please don't forget that. Whether it is negative or positive. Wala naman sigurong iaalaw ang Panginoon na puro positive. Tama po ba? Hindi naman makatotohanan yon. Because ang makatotohanan ng Panginoon, He is trying to give us what? Trials. Right? To mold us in order for us to become the person that He wants us to be. Amen po ba? Kasi ang gusto natin, yun yung tayo. Pero iba yung gusto ng Panginoon. Right? Sabi ko nga, if you will ask Joseph, pag nasa langit na tayong lahat, kung tatanong mo si Joseph, ang gusto niyang i-activate yung flesh niya. But he has a theology in his heart. That is why every preaching, every principle, spiritual truths, don't just ingrain it to your mind. Yun pala nangyari doon. Ang maganda, kunin natin. Amen po ba? Ilagay natin sa puso yung kayo po most especially yung mga Bible school students. Meron kayong edge, meron kayong advantage. Amen po ba? The good thing about this, kapatid, ito pala yun. There are things na hindi pinag-uusapan sa Sunday school. Na minsan, you are so privileged na makita mo na, ganun pala yun. Amen po ba? That is why, whenever, kapatid, nagkaroon na tayong theology, ibalik naman natin sa tao yung maayos na theology. Amen? You know what? Joseph did not go to the Bible school, but he learned to the Egypt. You know what? Yung theology, kapatid, hindi lang sa formal Bible school. Hindi kung saan, kung paano mo iniisip, Lord, ikaw ang nag-allow nito, I just want to submit my life to you. Amen po ba? Because most of us will just see, from pit to palace. Hindi ganun kadali. It's been years, decades. He was only 17 years. Tama po ba? Imagine, bata pa lang siya, ganun ang sinapit niya. Kaya ang gandang basa-basahin, kapatid, kasi meron tayong mga experience sa pamilya natin na parang tayo ay inape ng sarili nating kapatid. Tayo yung kawawa. Ba't hindi mo ba alam, kapatid? Dahil sa nangyari na yan, nagsumikap ka. Natutunan mo, kapatid, na magpahalagaan yung isang bagay na hindi pinapahalaga ng iba. Well, we have to understand, kapatid, it's not beyond. Mga kapatid, it should not be in our terms, but it's beyond our control because God's position is always the best position. Amen po ba? You know what? Yung posisyon ng Panginoon, hindi pwedeng palitan natin. Kahit nasa tamang katwiran tayo. Minsan, pag nasa tamang katwiran tayo, parang wala ng Diyos. Lahat na lang, kapatid. But sabi ng Panginoon, vengeance is mine. You know what, folks? These are the three areas that are beyond our terms. Number one, God's position is beyond our control. Number two, God's process is beyond our comfort. Look at verse 20. But as for you, ye thought evil against me. Look at this statement. Dito mo tayo magtatapos. But as for you, ye thought evil against me. You know what? You thought evil against me is Joseph's, mga kapatid. Joseph endured many painful hardships. Facing suffering not only from those who oppressed him, but also from the cruelty of his own family. You know what? There are four major discomforts in Joseph's life. I'd like to submit the four major discomforts in Joseph's life. Yung mga major lang. Kasi ang dami ng discomforts. Number one, first, the betrayal by his own brothers.
Look at verse 4 of Genesis chapter 37. And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him and could not speak peaceably unto him. Walang kalam-alam si Joseph habang suot niya yung paborito, yung ginawa ng coat na ng kanyang sariling ama na very colorful. Yun ang dahilan kung bakit lagi siyang pinag-iinitan. But do you know, kapatid, minsan sa magkakapatid, sa loob ng pamilya, pag malaki ang pamilya nyo, minsan nahirapan din ang magulang eh. Because this Joseph, he was the one reporting the evil things na ginagawa ng iba. Kaya siya naging paborito ni Jacob. Tama po ba? But here comes, kapatid, the time na minsan ang favoritism talaga ay mitsa. Right? Tama po ba? That is why dapat pantay-pantay. Because you are the one who will steer yung isipan na, teka lang, ba't siya lagi ang binabanggit ni pastor? Bakit siya? You know what? They hated him. In Genesis 37, verse 18 to 20, look at this. And when they saw him afar off, even before he came near unto them, they conspired against him to slay him. And they said one to another, look at this, behold, this dreamer cometh. Verse 20, come now therefore and let us slay him and cast him into some pit. And we will say, some evil beast hath devoured him, and we shall see what will become of his dreams. You know what? Umabot sa punto, they plotted against him. They are even what? Willing to kill him. Sarili mong kapatid. So minsan, huwag ka na magtaka. Kapag ang galit ay nangibabaw, hindi lang pala sa pelikula, kahit pala sa kwento ng Biblia. Do you know that the first murder happened Abel and Cain? They were siblings. Joseph was not wounded by strangers. He was wounded by his own family. Amen? Kapatid, the second discomfort that we could see is the bondage. Kanina yung betrayal. Let's talk about the bondage in Genesis 39 verse 1. And Joseph was brought down to Egypt. Hindi para magbakasyon. Hindi para tignan yung pyramid katulad ng ginagawa ng mga turista. He was there to become one of the slaves because he was bought by Potiphar. Doon sa Ismaelites, Joseph went from favored son to foreign slave. The third discomfort is false accusation. Look at Genesis 39. I am fast tracking, kapatid, because we have no luxury of time. In verse 10 to 13, and it came to pass as she spake to Joseph day by day, that hearkened not unto her to lie by her or to be with her. And it came to pass about this time that Joseph went into the house to do his what? Business, yung kanyang trabaho, yung kanyang ginagawa doon everyday, yung routine. There was none of the men of the house there within. And she caught him by his garment. Hinablot siya. Ang nahablot yung kanyang, yung jacket ni Jacob. Ni Joseph, saying, lie with me. And he left his garment in her hand and fled and got him out. Look at verse 13. And it came to pass, when she saw that he had left his garment in her hand and was fled forth. In verse 17 to 18, ito yung kapalit ng pag-iwas ni Joseph. And she spake unto him according to this word, saying, the Hebrew servant, which thou hast brought unto us, came in unto me to mock me. And it came to pass, as I lifted up my voice and cried, that he left his garment with me and fled out. Of course, ang papaniwalaan niya, yung sarili niyang asawa. Tama po ba? Folks, my dear beloved brethren, he did what was right, but he was accused of doing wrong. He ran from sin, yet ran straight into suffering. That is why minsan matatanong ka, Lord, anong problema? Are you really working in my life? Kasi sumusunod na ako sa iyo, pero ito pa ang kapalit. Tama po ba? Minsan nakaka-relate tayo. You know what? From here, we can see that sometimes obedience does not bring immediate relief. Sometimes it brings deeper trials. Minsan, hindi ibig sabihin sumusunod ka, puro maganda ang darating. Are you following? Kukutsain ka sa eskwelahan, pagtutulungan ka, ipapahiya ka, lahat. Sino po sa inyo ang
nagsusulwining. Di ba lahat naman tayo nagsusulwining? Ikaw na nagmamagandang loob. Ikaw pa yung tatabigin ng kamay. Right? Tama? Tama po ba? The fourth one is imprisonment. This is one of the discomfort of Joseph. In Genesis 39, verse 19 to 20, it came to pass, when his master heard the words of his wife, which spake unto him, saying, After this manner did thy servant to me, that his wrath was kindled. And Joseph's masters took him, and put him into the prison, and a place where the king's prisoners were bound, and he was there in the prison. Hindi siya nilagay doon sa kulungan na para lang sa mga ordinaryong nakagawa ng kasalanan. But he was in prison. Saan? A place where the king's prisoners were. Ibig sabihin, mabigat ang kaso mo. Tama po ba? But have you noticed that every time the Bible says, and it came to pass, ilang it came to pass ang dumating? Ang nabasa natin kanina. Have you noticed that? Joseph would find himself in yet another trial. Kaya nakakatakot and it came to pass. Oika, observation. It came to pass. And it came to pass. You know what? None of this were easy. None were Joseph's choice. Not on his term. Kung tatanungin mo si Joseph, gusto mo ba ito, Joseph, nangyayari sa'yo? No. Joseph would tell you, no. Mali ka kung inisip mong gusto ko to. Because makikita natin, kapatid, we did not find in the scripture that this was a product of Joseph's doing. He was not to blame. If anything was his faithfulness, mga kapatid, kung meron man dapat sisihin, it was his faithfulness that seemingly placed him in trouble. That is why, hindi totoo na pag matapat ka, lagi kang nagtatapat sa payo, sumusunod, wala nang trials. Amen po ba? Ang problema sa ating kapatid, may mga Kristyano hindi pa nga nagtatapat, takot na sa trials. Are you with me? But ito si Joseph, kapatid, every step, every betrayal, mga minamahal ko, bondage, accusation, and prison was part of God's refining process. You know what? Makikita natin ang mga taong pinagpapala sa Biblia ay yung mga tao na hindi naghihigante. You remember Joseph? The dreamer? You remember Moses? David? Wala silang vindictive spirit. Sabi ni David, kung gusto kitang patayin, ito laylayan ng damit mo. Have you remembered that? Have you noticed these Bible characters? There's one thing that I would like to share to you tonight. Wala kang makikitang vindictive spirit sa kanila. At sila yung pinagpala ng Panginoon. Hello? And remember, after all, David committed adultery, murder, but he was a man after God's own heart. Right? Tama po ba? Just like this Bible character, once again, you know what? He allowed it to happen. God often allows struggle not to destroy us, but to shape us for what is coming. For what is coming. And shaping is rarely comfortable because it is always beyond our terms. Hindi gusto ng Panginoon na i-mold tayo, i-shapen tayo doon sa gusto natin mangyari sa buhay. Pero yung pag-shape, kapatid, yung molding time, yung process time, yung refining process, kapatid, hindi yan madali. Right? It takes a great patience. It takes great submissions. Like in my intro kanina, we want promotion, but without a cost. Without reducing personal time, without adding more tasks, without involving sacrifice. You know what? We want to stand on the mountain of the champion, but we don't like going through the valley of pain. You would see people, kapatid, dun sa tuktok, they were on the paramount of the mountains of victories and success in their lives. But do you know what? Ang nakikita ng tao, success lang. But the time na sila po, kapatid, ay galing dun sa ibaba, kung paano sila naghirap, hindi nila nakita yan. May mga naging lawyers, kapatid, ilang beses na bumagsak sa bar exam. Right? Tama? Tama po ba? Walang nagtagumpay
na hindi dumaan sa proseso. Young people, I encourage you tonight, please study hard. Keep on. Gusto natin kapatid, gusto naman mga magulang ninyo na mag-aral, wala na. Wala nang opportunity. Hello? Pero makikita mo, pag pinagtyagaan mo yan, pag ikaw ay naging successful, you will be the one to benefit. And the Lord will enable you. Merong proseso yan. Magsusunog ka ng kilay, hindi ka makakasama sa fellowship. And there are students, kapatid, ang gusto early gratification. Konting aral, ay, napagod ako mag-aral. Sunod na, bagsak. Do you know the reason why some students are failing? Konting aral, nagsunod na, feeling niya, parang diet. Tumakbo-takbo ka lang ng 20 minutes, ang kinain mo, 2 sako ng kanin. Paano ka papayat niyan? Early gratification is sin. Consistency is the key. Hindi konting aral, parang you are entitled na. It's a process. And mind you folks, lagi ko pong binabanggit ito sa mga estudyante, sa mga young people natin, walang pinanganak na bobo. Hello? Merong pinanganak tamad. Kasi pinipili niya maging tamad. Right? Tama po ba? You know what? We need to understand, just because something is painful does not mean it is pointless. Kung may pinagdadaanan ka ngayong gabi, kapatid, you treasure it. Because there is a precious lesson na hindi mo matututunan kapag nasa happenings ka. Most of the precious lessons learned during the times that you are in pain. You are in agony, you are agonizing. Na hindi mo alam, kapatid, hindi mo makakalimutan yung lesson na yan. It is between you and God. Hindi mo ma-appreciate yung precious lesson na yan kapag hindi mo pinagdaan. I'm not saying, kapatid, na pagdaanan nun, but God allows it. Just like in the life of Joseph, God's process may break our expectations, but it will never break His promises. Hindi napapako at hindi nababali ang pangako ng Diyos sa buhay natin. You know what? Romans 8:28 reminds us, it is very familiar to us, and we know that all things work together for good. To them that love God, to them who are the called, according to His what? Purpose. Kahit anong takbo mo ng takbo sa panawagan ng Panginoon, do you know that you can run, you can evade for your calling, but you cannot evade or run from the one who called you? Are you following? Hello? You remember Jonah? Takbo ng takbo. Right? Pwede mong takasan yung calling mo. Pwede mong isantabi. But the one who called you, you cannot evade. Lagi siyang nandyan. Amen po ba? Hanggat hindi ka sumusunod, hanggat hindi ka nagsusuko ng buhay sa Panginoon, kahit isang tabi mo yan, pwede mong gawin yan. But at the end of the day, babalik ka sa ulirat, Lord, you are molding me. You are calling me. You know what the Bible says, kapatid, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Folks, our expectations are limited, but God's purpose is not. That is why His work is often beyond our terms. Here is where many believers struggle. And I don't know, kung tanong mo rin ito. If God was truly at work in Joseph's life, why allow so much pain? Have you noticed? Have you recognized? Kung ilalagay mo yung buhay mo sa buhay ni Joseph, parang ang saklap. Right? Sarili mong kapatid, itatapon ka para patayin ka. Right? Ibibenta ka. Parang isang dugong na nanalaitay sa'yo. Right? But the answer is simple but humbling. God's process is not about our comfort. It's about His greater purpose beyond our terms. It's beyond our terms. Lord, you bless me in Europe, but Lord, I don't want to
to undergo with this kind of process. You cannot say that. It's not on our terms. Amen po ba? Mayroon kang mga pagdadaanan, bago mo yan makita, bago mo yan marating, kapatid, mayroong mga avenue sa buhay natin na God is opening the door para pasukan mo. Because pag pinagdaanan mo yan at nakuha mo yan, you will keep yourself on the ground. Why? You know for a fact that it is only by the grace of God. Amen? Minsan, ang mabilis na bagay na makuha sa mabilis na paraan, mabilis mawala. Tama? Tama po ba? Pero pag yun ay pinaghirapan mo, you will tell stories upon stories how God enable you. Kaya kung naghihirap ka sa pag-aaral, ituloy mo lang yan. Isang araw, magiging teacher din ako, babawi na lang ako sa iba, estudyante. Hindi ko maintindihan. Finals namin sa homiletics, tatlo, expository, 2 topical, 2 ano. Paano mo pagkakasyahin yan? Parang unreasonable. Biro mo yan, magpapa-quiz. Okay, class, we'll have hindi surprise quiz, announce quiz. Gagawa kayo ng G-specs, space specs, tapos summary report. Pagkakasyahin mo yung 45 minutes. And then, I just realized, yung teacher namin, gusto kaming matrain. Right? Kasi you can do the G-specs, you can do the assignment, yung walang pressure. Pero iba na pala pag may pressure. Yung time pressure ba? Hindi mo maintindihan. Ang tingin mo sa teacher, pahirap to. Dapat, ba't napunta tayo doon? Dapat ang goal, you're allowing me, God, to undergo in this kind of process because God's process is beyond our comfort. We need to go out to our comfort zone. Amen? Kasi pag comforted tayo, anong challenge? Right? Wala kang kwento. Wala kang magiging experience. At maganda dyan, kapag napagdaanan mo na, marami kang masishare sa estudyante mo. Alam mo kami noon, 100 points lang, 100 items lang binigay ng aming Professor Judel Tilicana. Oh, 100 lang. Kaya class ito, 99 lang. At least nabawasan na ng isa. Oh, may bonus na kayong 1 point. Right? Oh, ano sasabihin mo sa iba? Wala namang yung Bible College na yan. CCU. Hindi nga kami pinagpawisa. Hindi nga kami natulala. Di ba? Oh. Anong magiging kwento pag nag-quit ka? Right, rich. Nag-Bible school ka pala. Ano nangyari? Wala, nag-Bible school lang. Wala kang makwento. Kasi sumuko ka. Hello? The easiest way is what? To quit. Right. To stop. And anyone can do that. But sometimes you would understand yung nilalagay ng Panginoon sa tinatawag na tuktok ng tagumpay, yung mga taong nakaranas ng proseso. Why? Because God's process is beyond our comfort. If you will ask Sister Candy before she got that business in Malta, may sarili siyang spa, may restaurant, you would hear from her yung mga lessons. Kasi pag dinaanan mo na yan, kapatid, papahalagaan mo lahat. Right? Kahit sa young people. Oh, hindi mo basta-basta pwedeng bigyan ng pera yan. Tama? You know what? A Jew, kapag may Hudyong bata, hindi sila nakakaranas ng free money. Ang practice ng Jew ito, bata pa lang,
they will be asked to do something. Halimbawa, yung garden, lilinisin nila. Pag nilinis niyan, may pera. Alam mo bakit magagaling sa pera ang Hudyo? Mayayaman. Because of that training. Pero ngayon, iba. Pag hingi ng bata, bigay. Right? Lalo pag wala ng panahon sa anak. Ang suhol, pera. Tama? Tama po ba? It's our prayer sa aming batang maingay. He started to remove his pacifier. I cannot say the alam niya eh. 5 days na yan na walang pacifier kaya maingay yan. Oh. Kahit tulog, chucho. Training kapatid. Training. Siya nakakalimot, pero pag naalala niya, wala. Oh. Pag nasanay palang bata, magbe-brace ka. How much is brace? Oh. Ay, titiisin mo na lang yung mapuyat ka. Kaysa mag-brace ka. Training. Process. Tama? Aalis ka sa comfort zone mo. You know what? This is the 3 areas that are beyond our terms. Number 1, God's position is beyond our control. God's process is beyond our comfort. And lastly, God's purpose is beyond our comprehension. Look at verse 20. But God meant it unto good. This is one thing that I would like to share to you. Ito yung huli. To save much people alive. Look at this. I want you to notice the last phrase, to save much people alive. Joseph's suffering was not just for Joseph. His pain had a purpose because his suffering served a saving plan. Why? Alam natin ang kwento. God was preparing a deliverer, not only a survivor. May purpose sa buhay ni Joseph. Amen po ba? And sometimes, God allows us to go through the trials or many trials, sabihin mo pa, mga kapatid, not because of us. Huwag mong isipin sa sarili mo lang, but for those who will one day be saved, helped, and nourished through us. Hindi totoo na pinagpapala ka ng Panginoon dahil lang sa sarili mo. Tonight, let me remind you folks, because I was meditating on this particular last phrase, mga minamahal ko, that minsan, iniisip natin, Lord, i-bless mo ako for your own self. But tonight, kapatid, if you will just understand the story of Joseph, yung dulo nito, you will be amazed how God protected him, how God provided him, and how God promoted him. Why? It's not only for Joseph, but to save many people. That is why tonight, huwag nating isipin na kapag pinagpapala tayo ng Diyos, ito ay para sa ating sarili lamang, kundi para sa magiging duluyan tayo, kapatid, ng mga pagpapala ng mga tao. Hindi lang sa atin, mga minamahal ko. Once again, beyond our terms, beyond our plans. Hindi ka binibless ng Panginoon para lang sa sarili mo. We are not blessed by God just for ourselves, to keep it ourselves. We are blessed by God to bless other people. That's the purpose. Kaya nga kapatid, yung blessing dapat dumadaloy lang sa atin. Amen po ba? Huwag tumikil sa atin. You are given talents. Preacher Jason, he has many talents. Pag kinuha niya sa sarili niya lang, sa kanya na tumihinto yan, hindi niya pinadaloy lang yan, yung purpose ng Panginoon, nadi-defeat. Same thing with us. Same thing with the many believers, mga minamahal ko. It is always a good thing, kapatid, na makita natin, kapatid, we are blessed by God so we could bless other people. You know what, folks? Millions were spared from famine, but the suffering was endured by one. Have you realized this? Sino nakinabang dun sa Egypt? Millions. Tama po ba? Millions. Hindi lang, kapatid, sa Egypt. Kahit yung mga nasa Israel, tumawid ng Egypt.
But who suffered a lot? Only one person. That is why, kapatid, huwag mong isipin, huwag mong kaawaan sarili mo, huwag kang mag-self-pity na parang ako lang ang nakikita, ako lang ang ganito, ako lang ang naghihirap, ako lang ang nakakaranas. May purpose ang Panginoon. You know what, folks? We have to understand the process is beyond our terms, but the blessing will be beyond our comprehension. Who would have thought na ikaw pala ay gagamitin ng Panginoon sa maraming tao? Millions were fed during the Great Famine. There was a scarcity of food. Tama? Pero, tinanong ba natin, nakita ba natin sa Bible, na yung pinagdaanan ni Joseph, pinagdaanan din nila nung nakinabang yung mga tao na yun? Wala, isa lang. That is why do not ignore the process. I'm not saying na hindi ka na mag-suffer. Okay lang na nagsasuffer ka. I'm not saying na papalakpakan kita. Okay lang yan, sis. Walang ganun, hindi naman totoo yun eh. Walang natutuwa pag may nahihirapan. Right? Tama? Tama po ba? But let me remind you, once again, beyond our terms, beyond our own plans, not according to our expectations, beyond our understanding, beyond our comfort and desires, yet according to God's purpose. May plano ang Panginoon. Amen? Maaring ikaw yung naghihirap ngayon, nagsasuffer kapatid, but God has a design, a specific design in your life. Amen? Biruin mo, 17 years old, it was a specific mention in the Bible. Mula 17 years old hanggang sa lumaki siya, hindi siya nakaranas na magjolen, maglaro. Anong laruan niya? Walis. Tapos minsan may mga young people nagka-problema lang sa pamilya, parang wala na, sisirahin ko na buhay ko. You try to read the story of Joseph. That is why most of the time I'm always reminding you, if you are a product of a broken family, it's not the end of the world. Amen? You can have your own family. Godly family. Amen? And don't make it, kapatid, as a license to destroy your own life. Kasi iba yung nasa utak ng iba. Oh, I am a product of broken family. Walang nagmahal sa akin. Wala kaming kompletong pamilya. Kaya sisirain ko yung buhay ko. It's your choice. It's a choice. Joseph had many reasons to destroy or ruin his life. He has many reasons. Nung nasa Potiphar's house siya, alam niyo ba kapatid, pwede niyang isipin kapatid, teka lang, binenta ako ng mga sarili kong kapatid, halos patayin ako dun eh. Anong masama kung papatulan ko to? Siya naman ang tutumutok sa akin. Right? But he ran away from the sin. He eschewed evil. That's why it's a choice. Amen? Hindi ibig sabihin, kapatid, sira na, sisirain mo pa. Maring pinanganak tayong mahirap, pero huwag kang mamatay na mahirap ka rin. Right? Tama mo ba? Folks, we have to understand, it's beyond our terms. Maraming plano ang Panginoon sa atin. Minsan, iniisip natin, yung blessing para lang sa atin. That's a wrong theology. We are being blessed by God because God will use us. Pag nag-discipleship ka ba, iniisip mo, ilang discipleship lessons kaya ang i-handle ko? You must think in advance. Right? Tama? Tama mo ba? Pag ito inayos ko, makakatulong ako sa gawain ng Panginoon. You will not master something for your own self. Because no man is an island. Right? Pag na-train ka, hindi lang to para sa sarili mo. Look at Sister Jelaine right now. Papasok sila sa ministry.
He was very thankful for the training that she received here. Right? Hindi lang para sa sarili. That's why the church is the pillar of ground of truth. Training ground. If you are being trained sa church, be thankful to the Lord. Amen? Hindi yung, ako na naman ang lagi nakikita. Ako na naman nautosan. Ako na naman gagawa. But rather, may purpose ang Panginoon. Amen? May purpose ang Panginoon dito. And by the way, pag ikaw nahasa, pag ikaw ay na-train, wala nang pwedeng magnakaw niyan sa'yo. Right. Amen. Right? Some of you, may mga kapatiran tayong di nakapag-college, nakapag-universities, pero pag nakipag-usap sa tao, parang mga professional eh. Right. Because they were trained. They accept the challenge. Amen? Minsan, kailangan mong tanggapin na, teka lang, anak ako ng Diyos. I'm representing God. Not on our terms. Hindi sa gusto natin. Huwag nating i-focus lagi yung blessing sa atin. Lord, sa akin. Oh, imagine, kung lahat tayo kapatid na nakafocus yung kalooban ng Panginoon, you would say, sa panahon ni Joseph, millions. Sa panahon natin, ilang kaya ang magiging blessing ang buhay ko sa mga taong makakasama ko. Tonight, allow me to close this message in Genesis 15:21. Ang sabi ng Bible again, "Now therefore fear ye not, and he comforted them and spake kindly unto them. Therefore fear ye not, I will nourish you and your little ones." And he comforted them and spake what? Kindly unto them. Folks, pag tumulong ka, huwag parang ikaw na yung Diyos. Ang tulong-tulong. Can I hear amen? Hindi yung, ako nagbigay trabaho sa'yo. Look at this. Therefore, fear ye not. I will nourish you and your little ones, and he comforted them. What a blessing. Grabing theology ni Joseph. Spake kindly unto them. Maring ikaw ang nag-train dyan sa violin. Huwag mo susumbat sa kanya. Kung di dahil sa akin. Hindi ka nagaganyan. Hello? I want you to understand the last principle. Spake kindly unto them. Joseph did not only survive God's plan, he reflected God's heart. The question tonight, will you allow God to accomplish something in your life? Even if it's beyond your terms. Hindi sa ating pangsarili. Hindi sa expectation natin. Do not visualize the plan of God according to your what? Perspective. Ito gusto ko paano ko gamitin. Do not allow that because you will be frustrated. Madi-disappoint ka muna bago ka ma-frustrate. Until such a time, you will not see yourself serving the Lord. Because you already what? Envision. Don't envision. And believe me or not, wala akong planong magpastor. I never, hindi ko, may kaibigan kami na nasa Zoom ngayon. Alam niya. Hindi ko man lang, sila Sanjay, mga bata pa, alam niya yan. Ni sa panaginip, hindi ko na panaginipan na magpapastor ako. There's one thing that I've learned. You just obey God. And just allow God. If you want to accomplish something in my life, let it be. Not on our terms, but in your terms. Pag nagpasakop ka sa Panginoon, ipagkakatiwala mo. Ano man dumating, negative, positive, you would see the promise of God.
na hindi kanya iniwan. Kasi hindi totoo, puro lahat maganda. Walang katotohanan doon. May maganda, may pangit, but at the end of the day, yung Diyos ang ating pupurihin. Shall we all stand up? Heavenly Father, thank you, Lord, for tonight.